Hindi sumigaw si Liza nang mahuli niya si Marco, hindi agad. Nakatayo lang siya sa may pintuan ng condominium unit. Hawak ang susi, nakakapasok pa lang sa doorknob, habang ang malamlam na ilaw mula sa sala ay tumatama sa dalawang figurang nakahiga sa sofa, ang asawa niya, at ang sariling kapatid niyang si Carla. May tunog ng basag na yelo sa loob ng baso sa center table, parang may bumagsak na maliit na bagay, pero ang totoo, iyon ang mismong sandali na tuluyang nabasag ang lahat ng bagay na pinaniwalaan niya sa loob ng 11 taon ng kasal. Napatingin si Marco sa kanya, nanlaki ang mata, parang nahuli sa isang krimeng hindi niya naisip na mahuhuli siya, habang si Carla ay mabilis na napaupo, hinayla ang kumot na parang iyon ang makakapagtakip sa katotohanan. Ate, mahinang bulong ni Carla, nanginginig ang boses, pero walang awa ang tingin ni Liza. Hindi siya galit sa puntong iyon, hindi pa. Mas matindi pa roon, para siyang walang nararamdaman. Para siyang nakalutang, pinapanood ang eksenang iyon na para bang hindi siya ang bida. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto, hindi malakas, hindi marahas, kundi maingat, parang ayaw niyang guluhin ang katahimikan na siyang pumapatay sa kanya. Ilang buwan na? Tanong niya, diretso, walang paligoy-ligoy. Walang sumagot agad. Tanging ang maingay na paghinga ni Marco ang naririnig. Ilang buwan na? Ulit niya, mas malamig ang tono. 6 sagot ni Marco, halos hindi marinig. Napatingin si Liza kay Carla, at doon niya nakita ang luha, pero hindi iyon nakakaawa. 6 na buwan sa loob ng bahay na pinaghirapan kong bayaran. Sa pera na pinaghirapan kong kitain. Napakagat si Carla sa labi. Ate, hindi namin sinasadya, huwag mo akong tawaging ate. Putol ni Liza, matalim ang boses. Doon nagsimulang gumalaw ang emosyon niya, hindi pa sigaw, hindi pa galit na galit, kundi isang malamig at kontroladong galit na mas nakakatakot kaysa anumang hysterical na eksena. Lumapit siya sa mesa, hinawakan ang baso, at dahan-daang ininom ang laman nito. Whiskey. Hindi niya iniinom iyon, pero ngayong gabi, parang kailangan niya. Alam ni Mama? Tanong niya. Umiling si Carla. Hindi niya alam, good, sagot ni Liza, sabay baba ng baso. Dahil ako ang magsasabi. Biglang nag-react si Marco. Liza, please, huwag ano. Tumawa siya, pero walang saya. Huwag mong sirain ang pamilya. Anong pamilya, Marco? Iyong pamilya na ikaw mismo ang Samira. Tahimik ulit, mabigat, nakakabingi. Umupo si Liza sa kabilang sofa, tinignan silang dalawa na parang sinusuri kung sino sa kanila ang mas may kasalanan. Pero alam niya pareho, walang mas mababa, walang mas mataas. Pareho silang pumili, at iyon ang masakit. Alam mo ba kung ano ang pinaka nakakatawa? Bulong niya, halos para sa sarili. Na ako pa ang nagpakilala sa inyo sa isa't isa. Ako pa ang nagsabing, Carla, tulungan mo si Marco sa negosyo. Ako pa ang nagtiwala. Napapikit siya sandali, at sa likod ng kanyang isipan, bumalik ang mga alaala, mga hapunan, tawanan, simpleng sandali na akala niya ay totoo. Ngayon, lahat iyon, parang kasinungalingan. Liza, pwede pa natin itong ayusin, sabi ni Marco, pilit. Ayusin. Napatingin siya sa kanya, halos naaawa. Hindi ito sirang upuan, Marco. Hindi ito basag na plato. Hindi ito inaayos. Pinapalitan ito. Doon siya tumayo, kinuha ang bag niya, at naglakad papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Tanong ni Carla, takot na takot. Huminto si Liza, hindi lumingon. Sa lugar kung saan hindi ako niloloko. At saka siya lumabas. Sa elevator pa lang, doon na bumigay ang luha. Tahimik, pero tuloy-tuloy. Hindi siya humahagulgol, pero bawat patak ay mabigat, parang bawat isa ay may dalang alaala. Paglabas niya ng building, sinalubong siya ng ingay ng syudad, mga busina, usapan, tawanan, parang walang pakialam ang mundo sa nangyari sa kanya. At doon niya napagtanto, wala ngang pakialam ang mundo. Kailangan niyang ipaglaban ang sarili niya. Kinabukasan, hindi siya umuwi sa kondo. Sa halip, dumiretso siya sa opisina ng kanilang family corporation ng De Vera Holdings, isang construction at real estate company na pinamana ng kanilang ama. Doon nagsimula ang ikalawang yugto ng gulo. Pagpasok niya sa boardroom, lahat ng mata ay napatingin sa kaniang pinsan, tito, abogado, at ang kanyang ina, si Doña Estrella. Liza, sabi ng ina, malamig ang boses, late ka. Umupo siya, tahimik. Pasensya na, sagot niya, pero halatang wala siyang pakialam.
Napansin agad ni Estrella ang kakaiba. May problema ba? Tanong nito. Sandaling katahimikan. Lahat nakatingin. At doon, walang babala, walang paghahanda, nagsalita si Liza. May relasyon si Marco at si Carla. Parang may sumabog. Sabay-sabay ang reaksyon, may napasinghap, may napamura, may tumahimik. Si Estrella ang pinakahuling nagsalita. Ano ang sinasabi mo? Tanong niya, dahan-dahan. Ang totoo, sagot ni Liza. 6 na buwan na silang nagtataksil sa akin. Napatingin ang lahat sa bakanteng upuan ni Carla, dapat nandun siya, pero wala. Nasaan si Carla? Tanong ng isa sa mga tito. Siguro, sabi ni Liza, malamig, busy pa sa asawa ko. Tumayo si Estrella, galit na galit. Hindi ito ang tamang lugar para sa ganitong usapan. Ito ang pinakatamang lugar, sagot ni Liza. Dahil hindi lang ito problema ng pamilya, problema ito ng kumpanya. Napakunot ang noo ng mga abogado. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ng isa. Si Marco ang CFO natin. Si Carla ang head ng procurement. Kung kaya nilang lokohin ang pamilya, ano pa ang kaya nilang gawin sa pera ng kumpanya? Katahimikan ulit, mas mabigat, mas mapanganib. Doon nagsimula ang tunay na laban, hindi lang laban sa pagtataksil, kundi laban sa kapangyarihan, pera, at reputasyon. At sa likod ng lahat, may isang tanong na unti-unting bumubuo sa isipan ni Liza, hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong akala mo ay kakampi mo? Hindi nagtagal at nakuha niya ang unang sagot nang hindi pa man nagsisimula ang formal na agenda ng pulong. Umayos ng upo si Attorney Villanueva, ang matandang legal counsel ng pamilya, at dahan-daang itinulak pataas ang salamin sa ilong habang tinitingnan si Liza na para bang sinusukat kung bugso lang ba ng damdamin ang pahayag niya o isang akusasyong may lalim at kakayahang lumubog ang buong kumpanya. Sa kabilang dulo ng mahaba at makintab na lamesa, ang tito niyang si Roman ay marahang nagkiskes ng hintuturo sa tabing ng baso ng tubig, paulit-ulit, gumagawa ng manipis na tunog na lalong nakapagpapakaba sa lahat. Si Doña Estrella naman ay hindi pa rin nauupo. Nakatayo siya, tuwid ang likod, nakahawak ang isang palad sa sandalan ng upuan niya, at ang kabilang kamay ay nakapulupot sa kwintas na perlas sa leeg niya na para bang pinipigilan nito ang pagsabog ng galit. May ebidensya ka ba? Tanong ni Attorney Villanueva sa wakas, tuyo ang tono, propesyonal, pero halatang maingat. Huminga ng mabagal si Liza. Alam niyang darating iyon. Hindi sapat sa pamilyang De Vera ang luha, hindi sapat ang pag-amin, at lalong hindi sapat ang pagkapahiya. Dito, lahat kailangang mapatunayan. Kahit pagtataksil, kahit dugo ang kapalit, inilapag niya sa mesa ang cellphone niya, umikot ito ng kaunti sa salamin na ibabaw ng lamesa bago tuluyang huminto, at saka niya pinindot ang screen. Isa-isa niyang binuksan ang mga litratong kuha niya kagabi, ang mga screenshot ng mga mensahe na nakita niya sa iPad ni Marco noong 1 linggo pero hindi pa niya pinansin noon dahil pinilit niyang paniwalaan ang mga palusot, at ang maikling voice note na automatikong nag-sync sa shared cloud account nilang mag-asawa. Sa recording, malinaw ang boses ni Carla, mahina pero may lamang, nagtatanong kung ligtas bang pumunta sa kondo dahil nasa board meeting daw si Liza ng gabing iyon. Hindi malakas ang volume, pero sapat para magbago ang hangin sa silid. Walang umubo, walang gumalaw, tanging ang mahinang ugong ng air conditioning at ang tunog ng kuko ni Estrella na dumadampi sa perlas niya ang maririnig. Patayin mo iyan, utos ng ina. Hindi pasiga, mas delikado. Iyong tipong sanay sundin ng lahat. Pero hindi pinatay ni Liza. Tinapos niya ang recording hanggang sa marinig ang boses ni Marco na nagsasabing, wala siya rito. Bilisan mo. Nang huminto ang audio, parang mas lumino ang bawat ilaw sa boardroom. Masyadong maliwanag, masyadong lantad. Umupo si Estrella ng mabigat. Lintik, bulong ni Roman, saka agad napatingin sa mga abogado na para bang gusto niyang bawiin ang pagmumura. Hindi ito pwedeng lumabas, sabi ng isa pang board member, si Celeste, pinsan nilang kilala sa pag-aalaga ng imahe ng pamilya. Lalo na ngayon, may bidding tayo sa Batangas Reclamation Project sa susunod na buwan. Napatingin si Liza sa kanya, at sa isang iglap, may malinaw na pakiramdam ng pagkasuklam na umakyat mula sikmura hanggang lalamunan niya. Hindi man lang tiwala, hindi dangal, hindi sakit ng anak o kapatid. Proyekto agad, presyo agad, imahe agad, ganoon ba talaga sila? O ngayon lang niya tinanggap na ganoon sila noon pa man?
Hindi ko inilabas ito para sa press release, malamig niyang sabi. Inilabas ko ito dahil kailangan nating tingnan kung may iba pa silang itinatago. Liza, sabi ni Estrella, pino pero matigas ang bawat pantig, mag-iingat ka sa ibinibintang mo. Hindi na ako nagbubintang, Mama. Nagtatanong na ako. Marahang sumandal si Liza sa upuan, pero ang mga balikat niya ay naninigas pa rin. Sa loob-loob niya, ramdam niya ang panginginig sa mga kamay na pilit niyang itinatago sa ilalim ng mesa. Hindi siya natatakot sa totoo lang. Ang kinatatakutan niya ay ang posibilidad na tama siya. Na ang pagtataksil sa kama ay baka simula lang ng mas malalim na pandaraya. Na baka habang abala siyang inaayos ang reputasyon ng kumpanya sa labas, may mga taong gumagamit ng apelyido nila para magnakaw mula sa loob. Hihingi ako ng forensic audit, sabi niya. Sabay-sabay na napaangat ang ulo ng mga tao sa mesa. Si Villanueva ang unang sumingit. Hindi simpleng bagay iyan. Kailangan ng board vote. Then vote, sagot ni Liza. Ngayong araw, nababaliw ka na ba? Bulyo ni Estrella. Dahil lang sa kahihiyan sa bahay, wawasakin mo ang kumpanya ng tatay mo. Dumaan ang isang matalim na kirot sa dibdib ni Liza nang mabanggit ang ama nila. Ang tatay niyang si Don Ernesto, ang lalaking mahigpit pero may malinaw na prinsipyo, ang lalaking paulit-ulit nagsasabing kapag pamilya ang humawak ng negosyo, ang pinakamalaking panganib ay hindi ang kalaban sa labas kundi ang kasakiman sa loob. Patay na ito sa loob ng 3 taon, ngunit sa sandaling iyon, parang mas buhay pa sa alaala ni Liza ang boses nito kaysa sa lahat ng tao sa paligid. Hindi ako ang sumisira sa kumpanya ni Papa, sabi niya, dahan-dahan. Iyong mga gumagamit dito para pagtakpan ang dumi nila ang sumisira. Tahimik si Estrella, pero ang titig nito ay matalim na parang gusto siyang hiwain sa dalawa. Nasanay si Liza sa ganoong tingin mula pagkabata. Kapag may gusto ang ina niya, ang mundo ang dapat mag-adjust. Si Carla ang paborito. Siya ang sunod-sunod ang pagkakamali pero laging may paliwanag. Si Liza ang masunurin, maaasahan, laging handang magsalo ng responsibilidad. Siya ang anak na hindi pwedeng magkalat. Kaya marahil ito ang unang araw na naramdaman niyang wala na siyang obligasyong magpigil. Nasaan ang procurement files ng North Quadrant Housing Project? Tanong niya, biglang lumihis ang usapan. Napatingin ang lahat kay Celeste, tapos kay Villanueva, tapos sa bakanteng upuan ni Carla. Why? Tanong ng abogado. Dahil may duplicate subcontractor name sa summary na ipinadala sa akin last month, sabi ni Liza. At ang approval route ay dumaan kay Carla at kay Marco. Naramdaman niya ang pagbagsak ng katahimikan na parang kurtinang bakal. Hindi siya nag-iimbento. 3 linggo na niyang nararamdaman na may kakaiba sa ilang invoice. Hindi lang niya natutukan. Masyado siyang naging abala sa public side ng negosyo, sa investors, sa local government permits, sa mga launch. Habang si Marco ang may control sa flow ng pera at si Carla ang may kamay sa suppliers. Biglang bumukas ang pinto ng boardroom. Lahat napalingon. Si Carla iyon. Nakaputing blouse, nakaayos ang buhok, maganda pa rin gaya ng dati, pero halatang nagmadali. Wala na ang lamang ng gabing nahuli siya. Ang nasa mukha niya ngayon ay malamig na depensa. Sa likod niya ay si Marco, nakatali ang kurbata pero mali ang pagkakapasok sa unang butones, para bang nabilisan ang bihis. Good, sabi ni Liza, hindi man lang tumayo. Dumating din kayo. Pumasok si Carla ng diretso, pilit matatag ang lakad, pero nakita ni Liza ang bahagyang panginginig ng hintuturo nito habang inilalapag ang folder sa harap niya. Maliit na bagay, pero hindi nakaligtas sa kanya. Si Marco naman ay hindi makatingin ng diretso. Iyong klase ng lalaki na malakas lang kapag lihim, pero lumiliit kapag hinihila sa liwanag. Ano itong naririnig ko? Tanong ni Carla, nakatingin kay Estrella, hindi kay Liza. May inaakusahan daw ako tungkol sa kumpanya. Tumawa si Liza, maiksi at walang aliw. Huwag mo akong paikutin. Umupo ka. Hindi mo ako pwedeng utusan. Board member ako. Kaya kita utusan rito. Bilang kapatid, tapos na ako sayo kagabi. Kumislat ang panga ni Carla. Umupo siya. Dahan-dahan. Maingat. Parang bawat galaw ay dapat eleganteng tingnan kahit unti-unti nang nababakbak ang pagkatao niya. Si Marco ay nanatiling nakatayo sa likod ng upuan na para bang wala siyang karapatang umupo. Tama lang, naisip ni Liza. May forensic audit request si Liza, sabi ni Villanueva.
At may binanggit siyang irregularities sa North Quadrant. Umigkas ang tingin ni Carla sa abogado, saka kay Liza. Base sa anong ebidensya? Base sa records na ayaw mong ipa-forward ng buo. Speculation. Then refute it, sagot ni Liza. Ilabas mo ang original supplier registry. Nasa archives. Access it. Hindi ganoon ka-simple. Wala namang simple sa ginagawa mo sa likod ko. Sa puntong iyon, si Marco ang nagsalita, sa wakas. Enough na siguro. Personal na ito. Lumingon si Liza sa kanya. Maraming gustong sabihin ng katawan niya sampalin ito. Sigawan, tanungin kung kailan siya unang pinagtawanan kasama si Carla, kung ilang beses siyang pinag-usapan habang wala siya, kung gaano kalalim ang pagtingin nila sa kanya bilang isang babaeng pwedeng lokohin hanggat kumikita para sa lahat. Pero hindi niya ginawa. Pinili niya ang mas masakit. Personal. Ulit niya. Kapag ang CFO ay natutulog sa procurement head at pareho silang may pirma sa disbursements, hindi na personal iyon. Governance issue na iyon. Conflict of interest. Fraud risk. Ang huling dalawang salita ay parang batong ibinato sa gitna ng silid. Napamura si Roman sa ilalim ng hininga. Si Celeste ay agad nagbukas ng laptop. Si Estrella, sa unang pagkakataon, ay tila hindi sigurado kung saan papanig sa paborito niyang anak o sa katatagan ng negosyong nagpapanatili sa lahat ng luho at impluwensya niya. Naramdaman iyon ni Liza at kinapitan niya ang sandali. Ipatawag ang internal auditor, sabi niya. Ngayon din, wala siyang authority para dyan ng mag-isa, sabi ni Carla. Meron ako kung may probable concealment, sagot ni Villanueva bago pa makasingit ang iba. At sa puntong ito, meron. Napalingon ang lahat sa abogado. Maging si Estrella ay napakunot ang noo. Villanueva, mariing sabi nito, mag-ingat ka. I am being careful, ma'am, magalang ngunit matatag na sagot nito. Precisely because of that, sa gilid ng paningin ni Liza, nakita niyang kumuyom si Carla. Ang balat nito sa leeg ay namumula, tanda ng galit na pilit itinatago. Biglang sumagi sa isip ni Liza ang mga lumang eksena ng pagkabata nila si Carla na umiiyak kapag hindi nabibili ang gusto, si Estrella na mabilis umaaliw, si Liza na tahimik na umaatres at nagkakasya sa kung ano ang natira. Noon, ang agawan ay laruan, atensyon, papuri. Ngayon, asawa, pera, at kapangyarihan na. Ganoon pala kapag hindi natigil ang isang ugali lumalaki kasabay ng kakayahang manakit. Ilang minuto ang lumipas sa tensyon ng mga tawag at utos. Nagpasando ng records. Nag-request ng it-lockdown sa finance server. Naglabas ng temporary access restriction. Habang nangyayari iyon, walang halos nagsasalita. Tanging ang tunog ng mga telepono sa vibration mode at ang mabilis na paghampas ng daliri ni Celeste sa keyboard ang umiikot sa silid. Sa unang pagkakataon mula kagabi, nakaramdam si Liza ng bahagyang kontrol. Hindi ka panatagan, hindi ginhawa. Kontrol lang. At sapat na muna iyon para tumuloy. Nang dumating ang internal auditor na si Benji Sarmiento, dala ang manipis na laptop at makapal na noo na halatang kinukuha mula sa ibang meeting, saka nagsimulang mabuo ang mas konkretong bangungot. May 3 vendor na magkakapareho ang tax address, sabi nito matapos ang unang mabilisang pagsusuri. Magkakaiba ang pangalan, pero iisang warehouse lot ang nakafile. At 2 sa kanila, newly activated noong 8 buwan na ang nakaraan. Sino ang nag-approve? Tanong ni Villanueva. Nag-scroll si Benji. Initial procurement sign-off, Carla De Vera. Secondary financial release, Marco Alvarez. Parang may kumalabog sa loob ng ulo ni Liza kahit wala namang bumagsak. 8 buwan. Mas maaga pa kaysa 6 na buwang affair. Ibig sabihin, hindi ang relasyon ang nagtulak sa pandaraya. Baka kabaligtaran. Baka ang pagtataksil ay bunga ng isang mas luma at mas maruming sabuatan. Baka nagsama sila hindi dahil sa pagnanasa lang, kundi dahil hawak nila ang kasalanan ng isa't isa. Hindi sapat iyan para sabihing fraud, mabilis na sabi ni Carla. Administrative overlap lang iyan. 3 shell-like vendors in one address is not overlap, sagot ni Benji, kinakabahan pero malinaw. It's a red flag. Red flag is not proof, sabi ni Marco, sa wakas ay may lakas ng sumagot. Tumingin si Liza sa kanya. May kakaiba ng lakas sa mukha nito iyong tapang ng taong alam na kapag bumagsak siya, may isasama siyang iba. Doon siya kinabahan ng totoo. Ang mga desperadong tao ay hindi lang nagsisinungaling. Kung makagat sila, fine, sabi ni Liza.
Then let's go deeper. Tigilan mo na ito, biglang putol ni Estrella, mas malakas kaysa dati. Tumayo siya at tumama ang palad sa lamesa. Hindi malakas na kalabog, pero sapat para magulat ang lahat. Sapat na ang iskandalong dinadala mo sa pangalang De Vera. Hindi natin ito palalakihin sa boardroom na parang ordinaryong away kanto. Hindi ordinaryong away ito, sagot ni Liza. At hindi ito mawawala dahil lang ayaw mong tingnan. Pamilya tayo. Hindi na siguro. Iyon ang unang pagkakataon na tahimik si Estrella. Hindi dahil walang isasagot, kundi dahil alam niyang tumama. Sa labas ng glass wall ng boardroom, nakikita ang ilang empleyadong nagpapaikot-ikot sa koridor, nagpapanggap na may ibang sadya pero halatang may kutob na may malaking nangyayari sa loob. Ang gusaling ito, tulad ng lahat ng korporasyong Pilipinong pag-aari ng pamilya, ay nabubuhay sa tsismis na naka-Amerikana. Kapag may lamat sa taas, ilang oras lang, aabot sa utility room, sa pantry, sa smoking area, sa driver's quarters, hanggang sa guardhouse. Hindi mapipigilan. Ang tanong na lang ay sino ang unang magmamaniobra. Doon bumukas muli ang pinto at may pumasok na executive assistant, namumutla. Ma'am, sabi nito kay Celeste ngunit sapat ang lakas para marinig ng lahat, may media inquiry po. May anonymous email blast po sa 3 business reporters. May attachments. Naramdaman ni Liza ang biglang paglamig ng mga daliri niya. Hindi pa niya kailangang tanungin kung ano ang laman. Kita niya agad sa mukha ni Carla ang sagot. Isang saglit lang, pero malanawang maikling pagkakabukas ng mata, ang paghigpit ng panga, ang mabilis na sulyap kay Marco. Sapat na. What attachments? Matigas na tanong ni Celeste. Personal photos po at isang spreadsheet na may partial payment listings. Naghari ang kaguluhan. Sabay-sabay ang boses. Sino ang nag-leak? I shut down ang email servers. Hindi tayo pwedeng mag-react ng ganyan. Get comes. Ngunit si Liza ay hindi sumabay sa gulo. Nakatingin lang siya kay Carla, at si Carla, sa wakas, ay napilitang tumingin pabalik. Sa titig ng kapatid niya, wala nang luha, wala nang hiya, wala nang pakiusap. Ang nandoon ay simpleng katotohanan, nasukol na siya. At ang mga taong nasusukol, gaya ng alam ni Liza, ay may dalawang pagpipilian lang umamin o mangdamay. Ikaw ba? Tanong ni Liza, halos pabulong, pero tumalim sa hangin. Ikaw ang naglabas. Hindi ako tanga para sirain ang sarili ko, sagot ni Carla, ngunit basag ang boses. Pero may gumawa, sabi ni Liza. At mukhang alam mo kung bakit. Umupo ulit si Estrella, parang biglang tumanda ng 10 taon sa loob lang ng 1 minuto. Sa kabilang gilid, si Villanueva ay agad nagbibigay ng utos para ma-preserve ang digital records, habang si Benji ay namumutla sa harap ng laptop niya. Si Marco, na kanina'y gustong gawing personal lang ang lahat, ay unti-unting nawawalan ng kulay sa mukha. Sa gitna ng kaguluhan, may isang kakaibang linaw na sumuot sa isip ni Liza. Wala na itong urungan. Hindi na ito may kakahon sa pamilya. Sa silid na ito, sa isang usapang pwedeng ayusin sa hapagkainan o sa misa sa linggo. Lumabas na ito sa mundo. At kapag lumabas na ang baho, walang paraan para ibalik iyon sa loob ng aparador. Tumingin siya sa salamin ng boardroom at nakita ang sarili niyang refleksyon na kaupo ng diretso. Mapatla, malamig ang mata, may bahid ng puyat at puot, pero hindi basag. Hindi pa. Maaaring wasak ang asawa niya, maaaring wasak ang kapatid niya, maaaring sunod-sunod nang bibigay ang pundasyon ng apelyido nilang pinakinis sa loob ng maraming taon, pero sa mismong segundong iyon, alam niyang may isang bagay na hindi na niya pwedeng gawin ulit, magkunwaring hindi niya nakita ang totoo. At marahil iyon ang tunay na simula ng lahat, hindi noong nahuli niya sila sa sofa, hindi noong narinig niya ang recording, kundi ngayon, sa sandaling pinili niyang hayaang mabiyak ang pamilya kaysa pahintulutang mabulok siyang kasama nila sa loob. Kinahapunan ding iyon, bago pa man tuluyang lumubog ang araw sa likod ng mga gusaling kulay abo at salamin, nag-iba na ang timpla ng buong opisina. Ang mga receptionist na Daisy maaliwalas ang ngiti ay nagsasalita na lang ng pabulong. Ang mga assistant na sanay sa mabilis na hakbang ay humihinto sa bawat sulok, nagkikibuan ng hindi tumitingin ng diretso sa isa't isa. Sa executive floor, mas malamig ang hangin kaysa karaniwan, at sa mahabang corridor na may mga framed project photos ng De Vera Holdings, mga ribbon cutting, groundbreaking, ceremonial shovel shots,
Mga litrato ng pamilya nilang nakaputi ang ngiti at mamahalin ang suot, parang lahat ng nakasabit sa dingding ay naging ebidensya ng isang napakalaking panlilinlang. Hindi agad tumayo si Liza mula sa kinauupuan niya nang matapos ang sunod-sunod na utos. Pinagmasdan lang niya ang mga taong gumagalaw sa paligid, bawat isa may papel, may tawag, may agenda, at bigla niyang naramdaman ang kakaibang pagod na hindi galing sa puyat. Pagod iyon ng isang taong naubos kakapigil, kakasalo, kakamanman sa lahat ng bagay maliban sa sariling buhay. Sa kabilang dulo ng mesa, si Marco ay unti-unting lumayo sa gitna ng usapan, na para bang inaasahan niyang kapag hindi siya masyadong napapansin ay liliit ang kasalanan niya. Pero hindi iyon nakaligtas kay Liza. Mula sa pagkakaupo niya, nakita niya ang pawis sa bandang sentido nito kahit malamig ang silid, ang madalas nitong paglunok, ang pilit na pagpapatatag ng boses sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Si Carla naman ay kakaibang tahimik. Hindi tulad ni Marco na halatang takot, si Carla ay parang abalang nag-iisip. Iyon ang mas nakakatakot, kilala niya ang kapatid. Kapag tahimik si Carla, may kinakalkula, may tinitimbang, may pinipiling isakripisyo. Liza, boses iyon ni Villanueva, maingat, halos magalang na parang may iniingatang pumutok na bagay sa pagitan nila. May draft na ako ng resolution. Temporary preventive suspension for both Marco and Carla pending investigation. Kailangan lang ng pirma ng majority. Hindi agad sumagot si Liza. Tinignan niya ang papel na iniabot, ang maayos na mga salitang legal na kayang gawing sterile ang kahit pinakamaruming katotohanan. Preventive suspension, pending investigation, preservation of records, conflict management, ang linis basahin. Ang dumi isabuhay. Kinuha niya ang ballpen sa tabi ng water carafe, pinakiramdaman ang lamig ng metal sa daliri niya, at saka pinirmahan ang pangalan niya nang walang pag-aatubili. Nang matapos siya, inabot niya ang papel pabalik na tila simpleng dokumento lang iyon. Sa loob-loob niya, alam niyang isa na namang tulay ang sinunog niya. Hindi na siya pwedeng umatras at sabihing galit lang siya. Hindi na pwedeng sabihin ng pamilya na nagpadalos-dalos siya tapos babawiin din kinabukasan. Ito na iyon. Formal. Nakasulat. May petsa. May pirma. You're making a mistake, sabi ni Marco. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng galit imbes na pagmamakaawa. Umangat ang tingin ni Liza. Ang pagkakamali ko, matagal ko nang nagawa, sagot niya. Ang pagtitiwala sa'yo. Napailing si Marco, mapait ang ngiti. Hindi mo alam ang buong kwento. Doon bahagyang tumigas ang batok ni Liza. Ang mga lalaking nahuhuli ay may iisang ugali, naisip niya. Kapag wala ng depensa, biglang may buong kwento. Parang may lihim na konteksto na dapat makapawalang sala sa pagkakanulo. Ngunit sa ilalim ng inis niya, may isang maliit na bahagi ng isip na biglang naging alerto. Hindi dahil gusto niyang maawa, kundi dahil baka totoo na may mas malalim pang kalat na hindi pa niya alam. Sabihin mo, malamig niyang sabi. Ngayon, tumingin si Marco kay Estrella. Maling galaw, maling tao ang hinanap ng tingin. At iyon mismo ang ikinapirmi ng lahat sa silid. Maging si Villanueva ay hindi nakapagsalita agad. Si Carla naman ay bahagyang napakuyom. Napansin iyon ni Liza, at sa loob ng ilang segundo, unti-unting nagdugtong-dugtong ang mga bagay na kanina pa nakabitin sa hangin. Hindi si Carla lang. Hindi si Marco lang. May mas matandang ugat. May mas mataas na proteksyon. Napakabagal ng sumunod na mga segundo, parang humaba ang oras sa pagitan ng bawat paghinga. Si Estrella ang unang sumiklab. Huwag mo akong tingnan na parang may kinalaman ako sa kahangalan ninyong dalawa, sabi nito kay Marco. Malamig ngunit malinaw ang pangambang sumingit sa tinig. Pero huli na, nakita na ni Liza. Naramdaman na niya ang paggalaw ng katotohanan bago pa man ito magsalita ng buo. Mama, sabi niya, dahan-dahan, ano ang alam mo? Wala akong obligasyong sumagot sa iyo sa tono mong iyan. Bilang board member, meron. Bilang nanay, mas meron. Nanigas ang mukha ni Estrella. Hindi siya sanay pinapagsalitaan ng ganyan ng anak niyang laging sumusunod. Sa mga handaan, sa mga funeral reception, sa mga foundation gala, si Liza ang laging maayos. Siya ang marunong tumahimik kapag dapat, ngumiti kapag kailangan, sumalo kapag may pumalpak. Ngunit iba na ang nasa harap ni Estrella ngayon. Hindi na iyong anak na kusang umaatres para walang gulo. May alam lang ako tungkol sa vendor streamlining,
sabi ni Estrella sa wakas, bawat salita parang kinakayod mula sa lalamunan. Suggested ni Marco noong nakaraang taon. Para raw mas mabilis ang release sa provincial projects. Hindi ko inalam ang operational details. Pero inaprubahan mo, putol ni Liza. Strategic sign-off lamang. Sa shell vendors. Hindi ko sinabing shell vendors. Pero hindi ka na nagtanong. Umigting ang panga ni Estrella. Kapag chairman ka ng kumpanyang may 12-12 ng subsidiary, hindi mo inuusisa ang bawat address sa bawat papeles. Pero pinipirmahan mo kapag may pakinabang sayo, sabi ni Carla, biglang sumingit, at doon tuluyang bumagsak ang natitirang disiplina sa loob ng silid. Napalingon ang lahat sa kanya. Maging si Marco ay napatitig, para bang hindi niya inasahang siya mismo ang magbubukas ng pinto. Carla, babala ni Estrella, pero hindi na umatras ang kapatid ni Liza. Huwag ninyo akong tretuhing parang ako lang ang madumi rito, sabi ni Carla, nanginginig ang boses pero tumitibay habang nagpapatuloy. Lahat tayo may alam na may ina-adjust sa release pattern. Lahat tayo may alam na may mga project na kailangang alagaan dahil may mga politiko, may mga fixer, may mga permit na hindi gumagalaw kung puro legal lang ang dadaanan. Tumahimik ka, utos ni Estrella. Hindi, ma, sagot ni Carla, at ang ma na iyon ay hindi lamang kundi sambat. Masyado na akong matagal na tahimik. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa gulugad ni Liza. Hindi niya alam kung mas nasusuka siya sa naririnig o sa pakiramdam na matagal na pala itong umiikot sa paligid niya habang abala siyang nagpupunyaging panatilihing disente ang negosyo. Gusto niyang sumigaw, pero mas pinili niyang makinig. Ang pakikinig, sa sandaling iyon, ang mas mabisang anyo ng paghihiganti. Ano ang sinasabi mo? Tanong ni Villanueva, mas matalas ang boses kaysa karaniwan. Na may off-book facilitation line items, sagot ni Carla, diretso. Hindi sa accounting na ganoon ang pangalan, syempre. Layered iyon. Consultancy, logistics support, third-party compliance assistance. Kung ano ang pinakamalinis pakinggan. Pero alam naman natin lahat para saan iyon. Hindi lahat, sabi ni Liza, at hindi niya inasahang lalabas iyon ng may halong sakit. Ako, hindi, bumaling sa kanya si Carla. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang impyernong ito, may lumitaw na tunay na emosyon sa mukha nito na hindi simpleng depensa halong awa, inis, at matagal nang naiipong pagkukumpara. Oo nga, sabi ni Carla, mahina ngunit malinaw. Ikaw, hindi, kasi ikaw ang kailangang malinis. Ikaw ang pangharapang anak, ikaw ang magandang kwento ng pamilya. Tumama iyon kay Liza ng mas masakit kaysa inaasahan niya. Hindi dahil naniniwala siyang totoo ng buo, kundi dahil may bahagi itong tama. Siya nga ang laging inilalagay sa harapan sa ribbon cutting, sa investors, sa CSR videos, sa public interviews. Siya ang mukha ng disiplina, ng continuity, ng values. Habang sa likod, may mga makinang umiikot na hindi niya piniling silipin ng sapat. Dahil nagtiwala siya, dahil naging kampante siya, o dahil mas madali ang maging simbolo kaysa maging bantay. Nag-init ang likod ng mga mata niya, ngunit hindi siya lumuha. Hindi rito. Hindi sa harap ng mga taong ilang taon siyang ginawang dekorasyong may titulo. So totoo, sabi niya. May dirty channel. Walang sumagot agad. Ngunit sapat na ang katahimikan. Sapat na ang iwas tingin. Sapat na ang bahagyang pagyuko ni Marco at ang pag-ipit ni Estrella sa labi niya. Sa labas ng boardroom, mas marami ng taong umaaligid. May mga dumaraan na may dalang folder kahit halatang hindi naman sa bahaging iyon ang destinasyon. Ang mga balita sa Pilipinas ay hindi naglalakad dumudulas ang mga iyon sa ilalim ng pintuan. Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Liza sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula kay Celeste, kahit ilang di pa lang ang layo nila sa isa't isa. Huwag mong basahin ng malakas. May second wave ang blast. Naramdaman niyang kumirat ang sentido niya. Binuksan niya ang mensahe, at sa ibaba nito ay isang forwarded screenshot mula sa isang reporter, kasama na ngayon sa leak ang kopya ng isang lumang memorandum bearing her scanned signature on a disbursement authorization tied to one of the flagged vendors. Sandaling hindi huminga si Liza. Pinagmasdan niya ang dokumento. Pamilyar ang template, pamilyar ang petsa, pamilyar ang pirma, ngunit hindi niya maalala ang papeles na iyon. At doon sumiklab ang isa pang katotohanan. May gumamit ng signature ko, sabi niya, halos pabulong. Ano?
Tanong ni Villanueva. Iniharap niya ang phone. Nilapitan ito ng abogado, ni Benji, ni Celeste. Lumalim ang kulubot sa noo ni Villanueva. This could be copied from a prior board packet, sabi nito. Or digitally inserted. Or signed in bulk, sabi ni Carla, at doon tumalim ulit ang tingin ni Liza. Ilang beses kang pumirma sa 30 dokumento nang hindi na tinitingnan lahat, ate. 10, 50, napakapit si Liza sa gilid ng lamesa. Totoo rin iyon. Sa dami ng papeles, may mga araw na ang pagod at tiwala ay nagsasanib para gawing normal ang isang delikadong ugali. Pirma dito, pirma roon. Review summary. Trust the team. Move fast. Hindi niya inakalang isang araw, ang mismong disiplina niyang magtrabaho ng todo ang magiging butas na papasukin ng iba. Hindi siya inosente, naisip niya. Pero hindi rin siya kasabwat. At ang pagitan ng dalawang iyon ang kailangan niyang ipaglaban, kahit huli na, kahit marumi, kahit kapalit ay ang huling hibla ng pamilya nila. Lahat ng may access sa signature files ko, alista, utos niya. Ngayon, Liza, stop taking command like ikaw lang ang may karapatan dito, sabi ni Estrella, pero kulang na ang tigas ng boses nito. May karapatan ako dahil pangalan ko na ang binabato sa media kasama ng mga kababuyan ninyong lahat, sagot ni Liza. At dahil kung hindi ko gagalawin ito, lulubog tayong lahat habang nanunood ka lang kung sino ang pwedeng isisi. Tumayo siya, hindi mabilis, hindi marahas, pero ang simpleng pagtayo niya ay parang bagong sentro ng grabidad sa silid. Ang mga mata ng lahat ay sumunod sa kanya. Mula ngayon, sabi niya, lahat ng komunikasyon sa press dadaan sa legal at crisis comms. Walang isa sa inyo ang mag-i-issue ng sariling statement. Walang magbubura ng email. Walang lalabas ng building nang hindi nako-confiscate ang company laptop at phone para sa preservation. At ikaw, Marco, hindi ka uuwi sa kondo ko. Kumislat ang bibig ni Marco. Kondo natin iyon. Hindi na. May legal rights ako roon. Subukan mong gamitin. Hindi na siya sumigaw. Hindi niya kailangan. Ang katahimikan pagkatapos niya magsalita ang siyang nanampal sa mukha ng lahat. Mula sa gilid, narinig niya si Celeste na nakikipag-usap na sa PR head. Sa isa pang sulok, si Benji ay abala sa pag-compile ng access logs. Si Villanueva ay nag-text sa external forensic team. Samantalang si Estrella ay nanatiling nakaupo, nakatitig sa walang partikular na bagay, at sa unang pagkakataon ay hindi mukhang makapangyarihang matriarch kundi isang byudang nahuling masyadong matagal na pinaniniwalaan ang sarili niyang kontrol. Si Carla, sa kabilang banda, ay dahan-daang tumayo rin. Hindi siya sumisigaw, hindi siya umiiyak, lumapit siya ng kaunti kay Liza, sapat para hindi marinig ng lahat ang unang mga salita niya. Akala mo ba kapag binagsak mo kami, maliligtas ka? Bulong niya. Naramdaman ni Liza ang maliliit na balahibo sa braso niya na tumayo. Hindi ko na sinusubukang iligtas ang sarili ko, bulong niya pabalik. Sinusubukan ko nang itigil ang pagbulok. Sandaling nagtagpo ang mga mata nilang dalawa, at sa pagitan nila ay lahat ng taong naging sila noon ang magkapatid na sabay umuuwi galing eskwela, ang magkabiruan sa kusina habang nagluluto ng instant pansit canton sa gabi, ang magkasama sa burol ng ama nila, ang magkaaway sa maliliit na inggitan na akala nila'y lilipas din. Lahat iyon, nagmistulang tuyong tela na sinindihan at pinanood na lang matupok. Hindi mo alam kung gaano kalalim, sabi ni Carla, at umatras siya. Hindi iyon tunog banta lang. Tunog palm din. Bago pa man mahawakan ni Liza ang kahulugan ng sinabi nito, bumukas ang pinto at pumasok ang dalawang security officer kasama ang head of admin, dala ang mga brown evidence envelopes para sa device collection. Umigting ang tensyon. Biglang naging formal ang lahat. May listahan, may pirmahan, may inventory. Nang hingi ng isang security officer ang company phone ni Marco, saglit itong nag-atubili. Maliit na galaw lang, pero sapat para mapansin ng lahat. Sir, sabi ng officer, kinakabahan ngunit magalang, company protocol po. Dahan-daang inilabas ni Marco ang telepono mula sa bulsa, ngunit bago niya iyon maibigay, sumingit si Carla. Wait, mabilis ang mga sumunod na pangyayari, at dahil doon lalo itong tumatak. Hinablot ni Carla ang sariling handbag sa upuan, kinuha ang personal phone niya, at ilang segundong desperadong may pinindot sa screen. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Celeste. Lumapit si Benji. Lumapit ang security. Tumalikod si Carla,
pero nadulas ang telepono sa pagitan ng mga daliri niya at tumama sa sahig. Isang malutong na bitak, sabay-sabay silang napahinto. Yumuko ang isa sa mga officer para pulutin iyon, ngunit naunahan siya ni Liza. Pinulot niya ang telepono. Basag ang screen, ngunit buhay pa. Naka-open ang isang draft message na hindi pa naipapadala. Iisa ang recipient name, Councilor Tansenko. Sa ibaba, mababasa pa ang ilang putol-putol na salita. Nagalaw na ni Liza. Kailangan ilabas, hindi na niya kinailangang basahin ang kabuuan para maramdaman ang paghampas ng panibagong katotohanan. Hindi lang ito usapin ng pamilya o internal fraud. May mga taong nasa labas na konektado. Mga pabor, mga proyekto, mga politiko, at biglang naging mas malinaw ang lahat ng sinabi ni Carla tungkol sa facilitation. Hindi ito simpleng pandaraya sa petty cash. Isa itong ugat na kumakapit sa opisina, sa lungsod, sa permit, sa negosyo, sa apelyido. Humigpit ang hawak ni Liza sa basag na telepono. Naramdaman niya ang matalim na gilid ng screen sa palad niya, ang bahagyang kirot, ang napakanipis na tusok ng salamin sa balat. Hindi siya bumitaw. Tumingin siya kay Carla, at si Carla, sa unang pagkakataon mula pagkabata nila, ay mukhang tunay na natakot sa kanya. Hindi dahil sasaktan siya ni Liza, kundi dahil alam niyang hindi na siya kayang protektahan ng kasinungalingan. Sa labas, sa ibaba ng gusali, unti-unti nang umiilaw ang mga headlight ng mga sasakyan sa EDSA. Humahaba ang pila, lumalalim ang traffic, nagpapatuloy ang lungsod na parang normal lang ang lahat. Ngunit sa loob ng silid na iyon, sa ilalim ng puting ilaw at malamig na hangin, alam ni Liza na ang gabing ito ay hindi matatapos sa simpleng pagpirma ng suspension o pagtanggap ng pagtataksil. Nagsisimula pa lang silang hukayin ng pundasyon, at sa bawat pulgadang mahuhukay nila, mas lalong magiging malinaw kung gaano kalaki ang bahay na nakatayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Hindi na pwedeng magkunwari si Liza na ang pinakamasakit na bahagi ng gabing iyon ay ang makita ang asawa niyang may ibang katawan sa sofa nila, dahil habang nakahawak siya sa basag na telepono ni Carla, unti-unti niyang nauunawaan na ang mas mabigat na sugat ay hindi pala ang pagtataksil ng laman kundi ang napakatagal na pagtataksil ng tiwala, ng apelyido, ng mismong mundong kinalakhan niyang paniwalaan na kahit malamig, kahit istrikto, kahit mapag-imbot kung minsan, ay mayroon pa ring hangganan. Wala pala. Ang mga taong marunong ngumiti sa misa, magbigay ng scholarship sa barangay, at magsalita tungkol sa integridad sa harap ng mga kamera ay marunong ding magtayo ng mga lihim na pasilyo kung saan umiikot ang pera, pabor, at katahimikan. I-secure iyan, sabi ni Villanueva, nakatingin sa telepono sa kamay ni Liza. Hindi niya agad iniabot. Pinagmasdan niya muna ang basag na screen, ang maliliit na hibla ng bitak na kumakalat mula sa isang sulok na parang ugat ng lamet sa pader. May kakaibang aliw sa pagiging literal nito. Ito ang buhay nila ngayon, mukhang buo pa kung titingnan ng malayo, pero sa malapitan, hiwa-hiwalay na. Liza, mas mahina hong sabi ng abogado, kailangan natin ay preserve ang chain of custody. Dahan-dahan siyang tumango at iniabot ang telepono, ngunit bago niya tuluyang binitiwan iyon, dumulas ang tingin niya kay Carla. Nakaupo na ulit ito, nakapikit sandali, ang dibdib ay mabilis ang pag-angat baba. Hindi na ito mukhang galit na prinsesa ng pamilya. Mukha na itong taong nagsimulang maunawaan na may mga araw pa lang kahit gaano kakatalino, gaano kakainggitan, gaano kakasanay magsinungaling, dumarating ang oras na nauubusan ka ng pintuan. I want everyone out except legal, audit, and the three of them, utos ni Celeste sa admin staff, at agad kumilos ang ilan. Isa-isang umalis ang ibang board members, ngunit sa bawat paglingon nila pabalik, halatang dala nila ang mabigat na tanong na hindi na kailangang sabihin, sino ang unang kakalas, sino ang unang magtataksil sa dating alyansa, sino ang unang magsasalba ng sariling balat. Ganyan sa mga makapangyarihang pamilya. Hindi sila basta nababasag sa isang malaking sabog. Una, nagkakaroon ng maliliit na bitak. Tapos tubig, tapos amag, tapos isang araw, guguho na lang ang kisame habang ang lahat ay nagkukunwaring dekorasayon lang ang nalalaglag. Nang magsara ang pinto at kumonti ang tao sa boardroom, mas lumino ang mga tunog. Ang maikling pag-ungol ng upuan kapag may gumalaw. Ang mahina ngunit paulit-ulit na pag-click ng ballpen ni Benji habang nagbubukas ng panibagong folder sa laptop. Ang bahagyang pagaspas ng mamahaling blouse ni Estrella kapag humihinga siya ng malalim para hindi masira ang boses.
Sa ganitong katahimikan naging mas matingkad ang katotohanan, pamilya pa rin sila. Kahit anong dumi, kahit anong puot, kahit anong pandaraya, pamilya pa rin. At marahil iyon ang dahilan kung bakit lalong nakakasuka. Simulan natin sa project codes, sabi ni Villanueva, propesyonal na ulit ang tono, na para bang hindi niya kanina lang napanood ang pagkakadurog ng isang angkan. North Quadrant, Santa Ignacia Land Conversion, at Pasig Riverfront Logistics. Iyan ang lumilitaw sa payment trail at sa ilang pangalan sa telepono. Walang sense na dito ninyo ako ay corner na parang kriminal, sabi ni Marco, sa wakas ay nakaupo na rin ngunit nakataas pa rin ang baba sa pilit na yabang. Kung may external contacts, normal iyon. Construction tayo. Lahat ng negosyo sa bansang ito may kausap sa gobyerno. May kausap at may inaabutan ay magkaiba, sagot ni Liza. At may inaabutan at may pinagtataguan ay lalo ng magkaiba. Napakadali mong magsalita ng malinis, singit ni Carla, pagod ngunit matalas. Kasi hindi ikaw ang humaharap sa mga mayor, sa mga konsehal, sa mga permit officer na ayaw gumalaw hanggat walang kapalit. Hindi ko kayo inutusang gumawa ng krimen. Hindi mo rin kami pinigilan, sabi ni Carla, at muli, parang may manipis na kutsilyong damaykit sa pagitan ng mga tadyang ni Liza. Hindi dahil patas ang sinabi, kundi dahil may parte ng pagiging totoo nito na hindi niya kayang itanggi. Hindi niya sila pinigilan dahil hindi niya nakita. Hindi niya nakita dahil hindi siya tumingin ng mabuti. Hindi siya tumingin ng mabuti dahil naging komportable siya sa ideyang may kanya-kanya silang trabaho at may sistema naman. Ilang taon niyang inisip na ang pagiging mahusay na leader ay marunong mag-delegate. Ngayong gabi, pakiramdam niya, ang ilang delegasyon ay hindi pala tanda ng tiwala kundi ng pagtalikod. Enough with moral philosophy, putol ni Estrella, ngunit kapansin-pansin na hindi na ganoon kitigas ang dating ng boses niya. What is the exposure? Hindi agad sumagot si Benji. Nag-scroll siya, kumunat ang noo, nagpalit ng spreadsheet, nag-cross-reference ng mga pangalan. Sa initial review pa lang po, sabi niya, maingat, hindi pa natin masasabi ang full amount. Pero may pattern po ng releases na pumasok sa 3 vendor at pagkatapos ay may transfer sa isang consultancy account na may overlap ang authorized representative sa isang dating staff ng City Council. Councilor Tansenko, tanong ni Celeste. Tumango si Benji. Parang may bumulusok na malamig na hangin sa loob ng silid kahit sarado ang lahat. Kilala nila ang pangalan. Lahat ng may koneksyon sa permit, zoning, at local approval sa 2 lungsod na sakop ng ilan sa proyekto nila ay alam ang apelyidong iyon. Hindi hari, hindi opisyal na may pinakamataas na posisyon, pero isa sa mga taong marunong hamarang ng hindi nakikita at magpadaan ng may presyo. Biglang sumagi sa isip ni Liza ang ilang dinner meeting na iniiwasan niyang daluhan noon dahil small local relation management lang daw iyon, ayon kay Marco. Naalala niya ang isang gabing late umuwi si Carla at amoy mamahaling sigarilyo at hotel lobby ang blazer nito. Naalala niya ang isang pagkakataon na biniro siya ng ama nila noon pang buhay pa ito, mas mabuting mainip ka sa papel kaysa mabigani sa shortcut. Hindi niya pinahalagahan noon ang bigat ng babalang iyon. Ngayon, halos marinig niya ang pagkadismaya ng ama sa likod ng mga ilaw sa kisame. We need to call external counsel, sabi ni Celeste. At crisis committee. At kung may criminal angle, kailangan nating maghanda, dagdag ni Villanueva. Sa salitang criminal, bahagyang napayuko si Marco. Si Carla ay hindi. Sa halip, tumingin siya kay Estrella. May pamilyar doon kay Liza iyong tingin ng batang nakikipagpatintero ng sisi. Hinihintay kung sasaluhin siya ng matanda o itutulak sa gitna. Ma, sabi ni Carla, sa wakas may lamat ng takot sa boses, sabihin mo sa kanila na hindi ito ganoon ka-simple. Walang sumagot agad si Estrella. Pinagmasdan lang niya ang anak niya, at sa unang pagkakataon, hindi malinaw kung may awa ba roon o pagkapagod lamang. Ang ilaw sa ibabaw ng mesa ay tumama sa magkabilang gilid ng mukha niya, at bigla siyang nagmukhang mas matanda kaysa dati hindi dahil sa kulubot, kundi dahil sa bigat ng lahat ng bagay na matagal niyang piniling huwag tingnan. May mga desisyong ginagawa para mabuhay ang kumpanya, sabi niya sa wakas. May mga pagkakataong kailangan mong pumili kung ano ang ideal at kung ano ang posible. At pinili ninyo ang posible. Tanong ni Liza. Pinili ninyong isugal ang pangalan natin.
Pinili kong huwag hayaang huminto ang mga proyekto habang ang ibang tao sa gobyerno ay nagpapabayad para gawin lang ang trabaho nila, sagot ni Estrella. Akala mo ba malinis ang mundo? Akala mo ba sapat ang press conference at corporate values statement para maitayo ang mga gusali? Hindi, sabi ni Liza, at naramdaman niya ang panginginig sa dulo ng mga daliri kaya ipinatong niya ang mga kamay sa mesa para hindi halata. Pero hindi rin ibig sabihin noon na gagawin nating normal ang dumi. Madaling magsalita kapag hindi ikaw ang nagpapasya kung ilang daang tao ang mawawalan ng trabaho kapag bumagsak ang pipeline. Huwag mong itago sa empleyado ang kasakiman ninyo, sagot ni Liza. Huwag mong ipanggalan sa survival ang mga bagay na ginawa ninyo dahil kaya ninyo. Tumayo si Estrella, muli, pero iba ito sa pagtayo niya kanina. Kanina, galit, ngayon, may pagod at bahid ng sugat sa yabang. Wala kang alam sa mga taong kailangang kausapin pagkatapos mamatay ng ama mo, sabi niya. Wala kang alam sa mga naningil ng utang na hindi pera ang katumbas. Wala kang alam sa takot na isang maling hakbang lang at kakainin ng mas malalaking kalaban ang negosyong binuo ng tatay mo. Bakit hindi mo sinabi? Mahinang tanong ni Liza, at doon siya mismo nagulat sa sarili niyang boses. Hindi iyon boses ng executive. Hindi iyon boses ng board member. Boses iyon ng anak. Bakit hindi mo ako isinama sa totoo? Nagkatinginan sila ng ina niya. Mahaba, mabigat. Doon naramdaman ni Liza na marahil mas marami pang taon ng katahimikan ang nakabaon sa pagitan nila kaysa sa kaya niyang sukatin. Pagkamatay ng ama nila, siya ang ginawang mukha ng continuity dahil siya ang pinaka-tinatanggap ng investors. Si Carla ang ibinaon sa operasyon dahil mabilis, tuso, at mahusay sa tao. Si Marco ang dinala palapit dahil kailangan ng isang lalaking kayang kumausap sa mga bangko, politiko, at kontraktor nang hindi nasasaling ang linis ng pangalan niya. Isang pamilya silang nahati-hati sa mga tungkuling hindi kailanman inamin ng malinaw. At sa paghahating iyon, siya pala ang inilagay sa papel ng magandang harapan habang ang iba ang naglalakad sa putikan. Hindi iyon pagprotekta, paggamit iyon. Dahil kailangan kong may maiwang isang taong pwedeng humarap sa publiko ng walang dumi, sagot ni Estrella, diretso. Hindi malakas ang boses, pero ang bawat salita ay parang hampas. At ikaw iyon. Napatawa si Liza. Hindi masayang tawa. Iyong tawang lumalabas kapag sobra na ang sakit at wala nang mapaglagyan. So ako ang insurance policy. Ikaw ang natitirang kredibilidad, sabi ng ina. Noon, bumagsak ang katahimikan. Maging si Carla ay napakurap, na para bang hindi niya rin inasahang ganoon kalinaw sasabihin ni Estrella ang bagay na matagal na sigurong umiikot sa ilalim ng lahat. Si Marco ang unang umiwas ng tingin. Marahil dahil ngayon lang din siya tuluyang nakatiyak na hindi pala siya kailanman kasali sa pamilya kundi kasangkapan lang din, kagaya ni Liza, pero sa mas maruming gawain. Ang pagkakaiba lang, siya ang kusang pumasok doon. Si Liza, inilagay. Then listen carefully. Sabi ni Liza, unti-unting bumabalik ang tigas sa boses niya. Kung ako ang natitirang kredibilidad, ako ang magdedesisyon kung paano ito haharapin. Hindi mo kayang saluhin ang kahihinatnan, sabi ni Estrella. May mga taong hindi titigil. Sinong mga tao? Tanong ni Villanueva, mabilis. Walang sumagot agad. Muling umiwas si Estrella. Si Carla ay napatingin sa mesa. Si Marco, na parang nakipagbuno sa sariling loob sa loob ng ilang segundo, saka nagsalita. Hindi lang si Tansenko, sabi niya. Naramdaman ni Liza ang bahagyang pagkuyom ng sikmura niya. May dalawang intermediary pa. Isa dating staff ng Denyer Regional Office. Isa fixer para sa conversion cases sa RTC. Hindi sila palaging direktang humihingi. Minsan may foundation donation, minsan may consultant retainer, minsan may supplier accommodation. Depende kung sino ang kausap. Habang nagsasalita si Marco, may kakaibang nangyayari sa mukha niya. Hindi pa iyon pag-amin ng buo, ngunit unti-unting natatanggal ang kapal ng depensa. Ganyan marahil ang tao kapag napapagod ng magtayo ng 10 bersyon ng sariling kasinungalingan. Magkano? Tanong ni Celeste. Hindi ko kabisado ang total. Sinungaling, bulong ni Carla, bigla. Napalingon si Marco sa kanya, matalim ang tingin. Huwag mo akong sisisihin ng buo. Ikaw ang nagsimula sa layering. At ikaw ang nagdala ng vendors. Dahil iyon ang instruction. Kaninong instruction? Singit ni Liza.
Tahimik, wala ni isa ang agad sumagot. Nakakatulig ang ilang segundo na iyon. Sa wakas, sabay silang tumingin ni Carla kay Estrella. Hindi malaki ang galaw, isang sulyap lang, pero sapat. Sapat para maramdaman ni Liza na parang may malamig na bakal na isinuksok sa ilalim ng sternum niya. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit na sangkot ang ina nila, o na may bahagi sa kanya na hindi ganap na nagulat. Ma, sabi niya, halos pabulong. Gaano kalalim? Napahawak si Estrella sa gilid ng upuan. Hindi na ito ang posture ng babaeng sanay magbigay ng utos. Ito ang posture ng taong napilitang tumingala sa sariling anino. Noong buhay pa ang tatay mo, may mga kasunduan ng umiikot, sabi nito. Mas maingat lang noon, mas maliit, nang siya ang nawala, dumami ang kailangang pakainin para hindi tayo galawin. At kaya mo kaming hinati-hati, sabi ni Liza. Ako sa harapan, sila sa putik, kaya kung panatilihing buhay ang kumpanya. At kapalit noon, pinatay mo ang natitira sa pamilya. Hindi sumagot si Estrella. Sa gilid, narinig ni Liza si Benji na mahina ang paghinga, halatang gusto nang mawala sa silid. Si Celeste ay nakatingin sa notebook niya pero hindi sumusulat. Si Villanueva lang ang nanatiling eksaktong nakatuon sa usapan, tulad ng taong alam na ang mga susunod na pangungusap ay pwedeng magtakda kung internal containment pa ba ito o tuluyang legal collapse. We need formal statements, sabi ng abogado. Tonight, separate, recorded. At kailangan nating magpasya kung voluntary disclosure ba tayo o defensive posture. Voluntary. Halos mapatawa si Celeste sa nerbiyos. That will destroy US. Defensive will destroy US slower, sagot ni Villanueva. Baka mas masahol pa. Naglakad si Liza palapit sa glass wall at tumingin sa syudad sa ibaba. Mula roon, ang mga sasakyan ay parang mga laruan lang, ang mga tao'y tuldok, ang traffic ay tila ordinaryong daloy lang ng ilaw. Nakapatong ang noo niya ng bahagya sa malamig na salamin. Sa refleksyon, nakita niya ang sariling mga mata namumula, pagod, pero matalas pa rin. Sa isip niya, pumapasok ang mga mukha ng mga empleyado sa site visits, mga engineer na nagkukwentong gusto lang nila ng maayos na turnover, mga accounting staff na nangingiming pumasok sa executive floor, mga messenger na hindi alam ang nilalaman ng mga sovereign na inaakyat baba nila araw-araw. Kapag pinili niyang ilabas ang buong totoo, marami ang tatamaan. Baka bumagsak ang stock ng isang subsidiary. Baka umatras ang mga bangko. Baka mawalan ng trabaho ang mga inosente. Pero kung pipiliin niyang tabunan, tuloy ang bulok. Tapos siya na ang magiging bagong mukha ng kasinungalingan. Hindi na siya makakabalik sa dati. Walang opsiyong hindi masakit. Ganyan marahil ang tunay na pagpili sa pagitan ng tama at pwedeng gawin parehong may dugo. I want all project disbursements frozen for 48 hours, sabi niya nang hindi pa lumilingon. Liza sabat ni Celeste, 48 hours lang, ulit niya. Para mamapang exposure bago may maglabas o maglipat pa ng kahit ano. Humarap siya muli sa kanila. At bukas ng umaga, magbibigay ako ng holding statement, na may internal review, may temporary suspensions, at may cooperation with authorities if needed. Authorities. Galit na ulit si Estrella. Hindi mo pwedeng itawag ang mga pulis sa sariling bahay. Hindi ko sila itatawag sa bahay, sabi ni Liza. Sa negosyo. Dahil hindi na ito away pamilya. Nakita niya ang pagkaputla ni Marco. Ang pagkislap ng takot sa mata ni Carla. Ang tahimik na pagkasindak ni Celeste sa posibleng public fallout. At sa pinakagitna, ang ina niyang biglang mukhang malungkot sa paraang hindi niya kailanman nakita noon, hindi malambot, hindi mabait, kundi malungkot na parang ngayon lang nito nakita ng buo ang kabayaran ng lahat ng desisyong tinawag nitong praktikal. Walang nagsalita sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, sa mahina ngunit matibay na boses, nagsalita si Estrella. Kapag ginawa mo yan, hindi na kita mapoprotektahan. Napatitig si Liza sa kanya. Ilang taon niyang hinabol ang mga salitang dapat ay may init, dapat ay may yakap, dapat ay may simpleng katotohanan na mahal siya ng ina niya nang hindi laging may kapalit na tungkulin. Ngunit sa gabing iyon, malinaw sa kanya kung anong klase ng protection lang ang alam ni Estrella, proteksyong may kapalit na katahimikan, proteksyong may kasamang pagtalikod sa katotohanan, proteksyong legal iligtas sa pangalan habang nilulunod ang tao. Hindi na rin ako nagpapaprotekta, sagot niya. At nang sabihin niya iyon,
May bahagi sa dibdib niyang tila lumuwag at bumigat ng sabay, na para bang isang tanikala ang natanggal ngunit dumulas pababa sa paa niya bilang panibagong pasanin. Dahil alam niyang mula sa puntong ito, kahit anong mailigtas niya, may tuluyan ng mawawala. Hindi niya inaasahang ang unang maririnig niya matapos niyang sabihin iyon ay hindi protesta mula kay Carla, hindi mura mula kay Marco, at hindi banta mula sa ina niya, kundi ang mahinang tunog ng rain notification sa salamin ng gusali habang nagsisimulang pamatak ang ulan sa labas. Isa-isa muna, parang nag-aalangan. Tapos dumami, bumilis, sumadsad sa malalaking bintana ng executive floor na para bang may kung anong puwersang gustong tabunan ang lahat ng nasa loob. Sa Pilipinas, maraming bagyo ang dumarating na may babala, may ulat, may tracking, may oras para maghanda. Pero mayroon ding mga yulang tulad nito bigla, mabigat, walang pakialam kung sino ang nababasa. Nakatingin si Liza sa mga guhit ng tubig sa salamin at pakiramdam niya, iyon ang itsura ng buong buhay niya ngayon, mga malinaw na linya na biglang naghalo-halo hanggang hindi na makita kung alin ang labas at alin ang refleksyon. So iyon na, tanong ni Carla, paos ngunit sinusubukang gawing matapang ang boses. Ibibigay mo kami, dahan-daang lumingon si Liza. Napakaliit ng tanong, napakalaki ng laman. Ibibigay. Parang siya pa ang taksil. Parang ang tunay na krimen ay ang pagtangging magpagamit pa. Kayo ang nagbigay sa sarili nyo, sagot niya. Matagal na. Ang dali mong magsalita kapag hindi ikaw ang direktang hahatakin palabas, sabi ni Marco, nakatingin na sa mesa, hindi sa kanya. Kapag nag-imbestiga ang mga tao, hindi lang kami ang sisirain. Pati ikaw. Alam ko. Hindi mo alam ang ibig kong sabihin. Tumaas ang tingin ni Marco. At sa unang pagkakataon mula nang mabuking siya, may talagang laman ang mukha niya bukod sa kahihiyan at inis. Takot. Totoong takot. Hindi sa media. Hindi sa board. Sa ibang tao. May mga pangalan na lalabas kapag ginalaw ito, sabi niya. At kapag lumabas ang mga pangalang iyon, hindi sila basta manunood. Then mas lalo ko silang dapat ilabas, sagot ni Liza, ngunit naramdaman niya rin ang maliit na pag-ipit ng hininga sa dibdib niya. Hindi siya tanga. Alam niyang totoo ang panganib. Hindi lang reputasyon, hindi lang kaso. May politika, may lupa, may lokal na puwersa, may mga taong hindi kailanman humahawak sa pera ng direkta pero laging may bahagi sa bawat kilos ng bulok na sistema. Hindi ito pelikula kung saan lilinis ang lahat dahil nagpakabayani ka, sabi ni Estrella, pagod at malamig. Kapag iniharap mo ang katotohanan, hindi lang dumi ang lalabas. Pati mga taong walang kinalaman, madadamay. At kapag hindi ko ginawa, balik ni Liza, sino ang hindi madadamay? Iyong empleyadong pipirma sa maling papeles sa susunod. Iyong engineer na mapipilitang i-fast track ang substandard na supplier dahil naaprobahan na sa taas. Iyong accounting staff na gagawing sacrificial lamb kapag may sumabog. Sila ang tinutukoy mo. Walang sumagot agad. Sa kaliwa ni Liza, naramdaman niya ang tingin ni Villanueva, hindi nanghuhusga kundi sumusukat. Bilang abogado, alam nitong hindi na usaping emosyon lang ito. May magiging direksyon ang susunod na oras. We need the statements tonight, sabi nito muli, mas pino, mas mababa ang boses, pero mas mabigat. Fresh while emotions are high and before stories align. Napasinghap ng bahagya si Celeste. Before stories align, ulit niya, mapait ang tono. Ganoon tayo kababa ngayon. Mas mababa pa kung magsisinungaling ang lahat, sagot ng abogado. Nagkatinginan sina Carla at Marco. Maliit lang na sulyap, pero matagal nang sanay si Liza sa micro-expression ng mga taong may lihim. Doon niya naunawaan na kahit ngayon, kahit sukdulan na, may bahagi pa rin sa kanilang dalawa na kumakapit sa posibilidad na lusutan ang lahat. Hindi iyan simpleng pag-asa. Ugali na iyan. Survival by distortion. At doon niya tuluyang pinatay sa loob ng sarili niya ang huling hibla ng pagnanais na iligtas ang alinman sa kanila bilang pamilya. Hindi na sila problema ng puso niya. Problema na sila ng katotohanan. Separate rooms, sabi niya. No phones. No contact with each other. No contact with outside counsel until internal counsel documents the initial admissions. You're not a prosecutor, sabi ni Carla. Hindi, sagot ni Liza. Pero ako ang taong hindi na ninyo kayang utuin. Lumapit ang admin head at mahinang nagtanong kung handa na ang mga conference room. Tumango si Villanueva. Agad gumalaw ang mga tao.
Ang mga maliliit na seremonyang corporate pag-abot ng folder, paglista ng oras, pagdala ng bottled water, pag-check ng record ray biglang naging anyo ng pag-aresto ng hindi pulis ang gumagawa. Nang papalabas na si Marco kasama ang isang security officer at si Villanueva, huminto siya sa tapat ni Liza. Hindi siya tumingin sa mata niya agad. Sa kurbata muna, sa balikat, sa bahagi ng buhok niya malapit sa tenga na dati niyang hinahaplos kapag magkasama silang nakahiga sa kama at kunwari ay pagod lang sa trabaho ang dahilan ng distansya nitong mga huling buwan. Nang sa wakas ay tumaas ang tingin niya, wala na roong lamang, wala na ring pagtatanggol. Pagkapagod lang. May mga bagay akong ginawa para protektahan ang bahay natin, sabi niya. Natawa si Liza, maiksi, walang init. Iyong bahay na doon mo dinala ang kapatid ko. Kumirat ang mukha ni Marco, pero hindi siya umatras. Hindi ako humihingi ng tawad sa paraang iyan, sabi nito. Sinasabi ko lang na hindi lahat ng ginawa ko ay dahil sa kasakiman. Mas masahol, sagot ni Liza. Ibig sabihin, marunong ka palang mamili pero pinili mo pa rin. Pinisil ni Marco ang labi niya, saka tuluyang sumunod sa officer palabas. Sa pintuan, saglit pa siyang huminto na para bang gusto pang lumingon, pero hindi niya ginawa. Mabuti na rin. Hindi na kailangan ni Liza ng anumang huling tingin mula sa taong minsang pinili niyang maging kasama sa pagtanda. Sumunod na inilabas si Carla sa kabilang conference room kasama si Celeste at isang female compliance officer. Bago tuluyang makalayo, humarap ito kay Liza at ang buong katawan niya, mula sa paraan ng pagkakatindig hanggang sa pag-igting ng baba, ay pamilyar na pamilyar kay Liza. Iyon ang katawan ng batang si Carla noon, tuwing may gustong aminin pero ayaw magmukhang mahina. Akala mo ba ikaw lang ang niloko rito? Tanong nito. Naramdaman ni Liza ang paglamig ng likod niya. Anong ibig mong sabihin? Wala. Ngumiti si Carla, pero hindi saya iyon. Sugat iyon na natutong magmukhang alindog. Malalaman mo rin, Carla. Ang pangalan pa lang nito sa bibig ni Liza ay mabigat na. Hindi utos, hindi pakiusap, babala na rin sa sarili niyang huwag manginig. Kung may alam ka, sabihin mo ngayon. Saglit na gumalaw ang mga mata ni Carla, tila tinimbang kung alin ang mas makakasakitang magsalita ba o ang manahimik. Sa huli, pinili nito ang mas mabagal na kutsilyo. Basta tandaan mo, sabi niya, halos pabulong, hindi ikaw ang pinakamaruming ginagamit ni Mama. Ikaw lang ang pinaka-presentable. Pagkatapos, lumakad na siya. Hindi na siya hinabol ni Liza, pero pakiramdam niya may kung anong mabigat na bakal na ibinaba sa loob ng tiyan niya. Hindi dahil bago ang ideya, kundi dahil iba kapag ang kapatid mong Sam-Ira sa'yo ang nagsabi ng bagay na matagal mo nang iniwasang buuin ng buo. Naiwan sa boardroom sina Liza, Estrella, Benji, at ilang staff. Nagpaalam si Celeste na sasabay sa documentation ng statement ni Carla. Nagbilin si Villanueva na huwag munang paalisin si Estrella hanggat hindi tapos ang preservation notice. Parang preso ako sa sarili kong kumpanya, sabi ng matriarch, malamig ang tono. Mas mabuti iyan kaysa witness tampering ang susunod na problema, sagot ni Liza bago pa nakapagpigil ang sarili. Napataas ang kilay ni Estrella, ngunit sa halip na sumiklab, napahinga na lang ito ng mabigat at dahan-daang umupo. Ganoon pala ang hitsura ng isang makapangyarihang tao kapag pagod na. Hindi dramatic, hindi maringal. Para lang isang taong biglang nabawasan ng isang dekadang paninindigan at hindi alam kung saan isasandal ang likod. Sa labas, mas lumakas ang ulan. Bumaba ang manipis na hamog sa salamin ng building. Ang mga ilaw sa parking area sa ibaba ay lumabo. Si Benji, matapos makakolekta ng ilang pirma at magbigay ng update sa IT tungkol sa server image capture, ay maingat na nagpaalam. Naiwan na lang sa malawak na boardroom sina Liza at ang ina niya, dalawang babae sa magkabilang dulo ng iisang kasaysayan. Walang nagsalita agad. Sa katahimikan, mas malinaw ang mga lumang bag-ayang tunog ng kutsara sa tasa ng tsokolate noong bata pa sila, ang amoy ng aparador ni Estrella na laging halo ng mamahaling pabango at mothballs, ang malamig nitong kamay sa noo niya noon tuwing may lagnat siya pero hindi kailanman tumatagal ang haplos. Hindi emosyonal ang ina niya. Hindi rin iyon lihim. Ngunit iba ang matuklasang ang distansya pala nito ay hindi lang ugali kundi estratehiya. Matagal mo na bang alam na may relasyon sila? Tanong ni Liza, hindi tumitingin. Hindi, sagot ni Estrella. May hinala ako nitong mga nakaraang buwan. Hindi ko pinansin.
Bakit? Dahil may mas malaki akong problemang iniisip. Doon napapikit si Liza. Ganoon lagi. Laging may mas malaki. Laging may mas mahalaga. Laging may dahilan para itulak sa gilid ang personal na pinsala basta hindi pa ito sumasabog sa harap ng mga tao. Ako ba? Tanong niya, halos hindi niya maintindihan kung bakit niya pa ito tinanong. Ako ba? Pinansin mo. Nilinggan siya ni Estrella. Sa dami ng taon na ginugol ni Liza sa paghahanap ng anumang bitak sa matigas na mukha ng ina niya, alam niyang bihirang-bihira ang sandaling walang maskara ito. Ngunit nang sandaling iyon, may kung anong lamambat sa paligid ng mga mata nito. Hindi sapat para tawaging pag-aaruga, pero sapat para ay pakitang may pagod itong hindi na kayang tabunan ng porma. Pinansin kita sa paraang alam ko, sabi nito. Tinuruan kitang huwag bumigay. Hindi mo ako tinuruan, sagot ni Liza. Ginamit mo ako. Nanatiling tahimik si Estrella. Tumama ang ulan sa salamin. Tumulo ang oras. Oo. Sabi nito sa huli. Isang salitang napakaliit, ngunit napakalakas na para bang may kung anong bahagi ng gusali ang biglang bumigay. Hindi gumalaw si Liza. Hindi rin siya nakahinga agad. Hinintay niya, baka may kasunod. Meron. Dahil alam kong kaya mo, dagdag ni Estrella. At dahil natakot ako na kapag isinama kita sa putik, hindi ka na makakaahon. Napatawa ulit si Liza. At ngayon mas masakit dahil may luha nang namuo sa gilid ng mata niya na agad din niyang pinunasan gamit ang likod ng kamay. Hindi mo ako inilayo sa putik, Mama. Itinayo mo lang ako sa ibabaw nito para malinis tingnan mula sa malayo. Hindi na umimik si Estrella. Hindi ito tumanggi. Hindi rin humingi ng tawad. At marahil iyon na ang pinakamatapat na bagay na naibigay nito sa kanya sa gabing iyon ng hindi pagtakbo mula sa tama. Maya-maya, bumukas ang pinto at bumalik si Villanueva. Nasa kamay nito ang 2 sealed folders at isang yellow legal pad na puno ng mabilis ngunit malinis na sulat kamay. Sa mukha pa lang niya, alam na ni Liza na may sumunod na pagyanig. We have a problem, sabi nito. Siyempre meron, mahinang sagot ni Liza. Hindi niya sinadyang maging mapait, pero hindi rin na niya iyon kayang baguhin. Lumapit ang abogado at inilapag ang pad sa harap niya. Magkaiba ang initial stories nila, pero may isang bagay na pareho. Umupo si Liza. Ano? May withdrawal daw si Don Ernesto from a trust instrument 2 months before he died. A codicil or side instruction. Hindi raw yun dumaan sa full family disclosure. Napatingin agad si Estrella. Mabilis, halos reflex. Hindi iyon nakaligtas kay Liza. Anong sinasabi niya? Tanong ni Liza, dahan-dahan. Na may dokumentong hawak ang tatay mo noon na maaaring magbago ng succession control sa ilang assets. At ayon kay Carla, alam daw iyon ni Marco dahil minsang inutusan siyang magdala ng duplicate envelope sa law office. That's impossible, putol ni Estrella. Walang final codicil. Sabi ni Marco, meron daw draft. Hindi raw niya alam kung signed. Kumirat ang sentido ni Liza. Hindi niya gustong buksan ang panibagong pinto, ngunit hindi na rin niya kayang magkunwaring walang saysay iyon. Inheritance, trust, side instruction. Sa Pilipinas, walang pamilyang mayaman na walang mga dokumentong kalahating lihim at kalahating pinagtatalunan. Ngunit ang timing nito, ngayong gabi, ay parang bagong bitag. Hindi bagong conflict, sabi ng isip niya. Lumang conflict lang na ngayon palang nahihila palabas. Saan daw? Tanong niya. Old residence safe, or former external counsel storage, sagot ni Villanueva. Hindi malinaw. Pareho silang gumagamit niyan bilang bargaining chip. Natural, sabi ni Estrella, malamig na naman. Kapag wala nang may pagtanggol ang mga duwag, hahawak sila sa patay. Naramdaman ni Liza ang galit na sumiklab, ngunit may kasama itong pagod na mas malalim. Gaano pa karami ang nakabaon? Ilang taon ng mga pasya, kasunduan, lihim, at pipirmang walang tanong ang kailangang hukayin bago niya masabing alam na niya ang buong dumi. At posible pa ba iyon? O ang buong buhay na ito ay ginawa para walang isa mang tao ang makakita ng kabuuan, para lahat ay may hawak na piraso at dahil doon, lahat ay napipilitang manahimik. We'll verify tomorrow, sabi ni Villanueva. Maaga, before anyone moves anything. Tumango si Liza, mabagal. Bukas. Ibig sabihin, may isa pang gabi bago sumikat ang araw at magsimula ang panibagong round ng pagsisinungaling, media handling, at posibleng pagtakip.
Kailangan niyang gumalaw. Hindi pwedeng umuwi sa kondo. Hindi pwedeng sa bahay ng ina niya. Hindi pwedeng sa lumang family house kung maaari pala iyong may safe na hindi niya alam ang laman. Bigla niyang naramdaman kung gaano siya kawalang lugar kahit napakalaki ng mundo nila. Ang mga bahay na Daisy simbolo ng seguridad, ngayon ay pawang imbakan na lang ng alaala at ebidensya. Tumayo siya at kinuha ang blazer niya sa sandalan ng upuan. Mabigat pa rin ang tela dahil sa air conditioning. Inayos niya ang manggas, isinukbit ang bag, at saka tumingin kay Villanueva. Secure the old house tonight. Tumango ang abogado. Already arranging it. At si Marco at Carla. Hindi muna pinauwi. Company guest suites for the night, under observation. Hindi kulong. Pero hindi rin libre. Makatwiran. Malungkot. Nakakatawang bagay. Naisip ni Liza, na kaya pa rin nilang magmukhang formal kahit ang toto'y guho na ang lahat. Lumingon siya sa ina niya. Hindi ka rin uuwi mag-isa. Bahagyang umangat ang kilay ni Estrella. Inuutusan mo ba ako? Hindi. Sinasabihan kita. May pangalan na tayong nahawakan. May media leak. At may mga taong posibleng nag-aalala na marami ka nang alam. Ayaw mo man aminin, risk ka rin. Sandaling hindi sumagot si Estrella. Pagkatapos ay dahan-daang tumayo, inayos ang perlas sa leeg, at muling sinuot ang posture ng babaeng sanay hindi nagpapatinag sa harap ng iba. Pero nakita iyon ni Liz ang maliit na pag-atres ng balikat bago muling tumuwid, ang bahagyang panginginig sa daliri bago humawak sa bag. Takot din. Sa wakas, totoo rin. Saan ka pupunta? Tanong ng ina. Huminto si Liza sa tapat ng pinto. Hindi niya alam agad ang sagot. Sa isip niya, lumitaw ang maraming lugar na hindi na kanya. Kondo, hindi. Bahay ng pamilya, hindi. Bahay ng mga kaibigan, masyadong mapanganib. Hotel, pwede, pero malamig at pansamantala. Pagkatapos ay may sumagi sa alaala niya ang lumang townhouse ng yumaong ama niyang dati nitong ginamit bilang tahimik na opisina noong hindi pa lumalaki ang negosyo. Hindi iyon madalas puntahan. Hindi iyon sentro ng pamilya. At marahil dahil doon, iyon ang unang lugar na hindi tunog kasinungalingan. Sa lugar na hindi ninyo ginawang entablado, sabi niya. At nang buksan niya ang pinto, sinalubong siya ng malamig na koridor, ng mahinang amoy ng floor polish, at ng lumalawak na pakiramdam na hindi pa ito wakas, pero papalapit na siya sa bahaging wala nang may tatago ng hindi may tuluyang namamatay hindi katawan, kundi pangalan, relasyon, at ang huling natitirang ilusyon na may tahanan pa siyang mababalikan. Pagpasok niya sa elevator, saka lang niya naramdaman ang totoong bigat ng katawan niya, iyong uri ng pagod na hindi kayang tanggalin ng kape, ligo, o 2 oras na tulog, dahil hindi naman ito pagod ng laman kundi pagod ng taong buong araw humawak sa magkakasalungat na katotohanan at pinilit hindi mabali ang gulugod. Pindot niya ang ground floor, at habang dahan-daang nagsasara ang pinto, nahagip ng mata niya ang huling refleksyon ng boardroom sa may kintab na metalang mesa, ang ilaw, ang ina niyang nakatayo pa rin, si Villanueva na nakayuko sa legal pad, ang lugar kung saan nagsimulang umamin ang mga lihim na mas matanda pa kaysa sa ilang gusaling ipinagmamalaki ng kumpanya nila. Nang tuluyang magsara ang pinto, nag-iisa siya. Wala ang mga empleyadong pabulong kung magsalita. Wala si Marco. Wala si Carla. Wala ang tingin ni Estrella na kayang gawing kasangkapan ang sinumang anak basta manatiling buo ang harapan. Siya lang, ang malamig na ilaw ng elevator, at ang tunog ng makinang bumababa. Sumandal siya sa dingding at pumikit sandali. Sa ilalim ng talukap ng mata, bumalik ang mga mukha. Ang ama niyang nakaupo sa dulo ng hapag, tahimik kumain, tapos biglang magtatanong ng isang simpleng bagay na sapat para mabunyag kung sino sa mga anak niya ang nagsisinungaling. Si Carla noong 7 taong gulang, umiiyak dahil nasira ang manikang binili sa Hong Kong, at si Estrella na mabilis na nagsabing, "Stop crying, you look weak." Siya naman, 10 taong gulang, nagdala ng bimpo sa kapatid kahit wala namang nagutos. Noon pa man, naisip niya ngayon, doon na nagsimula ang lahat. May isang batang laging pinalulutang at isang batang laging sinasanay magsalo. Paglabas niya sa lobby, sinalubong siya ng amoy ng basang semento at exhaust ng sasakyan. Malakas ang ulan. Ang mga security guard sa may pinto ay biglang tumuwid, hindi dahil may bago silang utos kundi dahil ganoon ang reaksyon ng katawan ng mga taong sanay sa hierarchy. "Ma'am, kotse niyo po?" Tanong ng isa. Tumango si Liza. Habang naghihintay,
Tumayo siya sa ilalim ng onang at pinanood ang tubig na humahampas sa driveway. May tumatakbong messenger, may assistant na tumatakip ng folder sa ulo, may driver na basa na ang manggas habang inilalapit ang sasakyan. Ang lungsod, sa kabila ng lahat, ay nagpapatuloy. Wala talagang tumitigil para bigyan ng respeto ang personal na pagkawasak. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, pumasok siya agad at marahang isinara iyon. Saan po, ma'am? Tanong ng driver niyang si Noel. Maingat, halatang may kutob na hindi normal ang gabing ito pero marunong manatili sa hangganan. Huminga siya ng malalim. Sa lumang townhouse ni Papa. Saglit na napatingin si Noel sa rearview mirror, saka tumango. Hindi na nagtanong. Mabuti. Habang tumatakbo ang sasakyan sa kalsadang makintab sa ulan, binuksan ni Liza ang cellphone niya. Nandoon na ang mga mensahe. 12 ng missed calls, reporters, unknown numbers, 2 pinsan, isang kaibigang matagal nang hindi niya nakakausap pero malinaw na may narinig na, at 3 sunod-sunod na mensahe mula kay Celeste, draft statement in 20. Media monitoring says affair angle leading. Fraud angle rising. Don't go dark tulong. Parang gusto niyang itapon ang telepono sa upuan at huwag sagutin ang kahit ano, pero hindi na siya pwedeng mawala. Hindi na sa puntong ito. Nag-type siya ng maikli, at townhouse. Send draft there. Then another message to Villanueva, secure old house file room before sunrise. No one enters alone. Halos kasunod noon ay ang reply, already dispatched 2 people. We'll meet you there in an hour. Tumitig siya sa basang bintana. Sa refleksyon niya, halata ang puyat, ang namumulang gilid ng mata, ang buhok na bahagyang magulo na dahil sa kamay niyang paulit-ulit humahawak dito tuwing naiipit ang isip. Hindi na niya maalala kung kailan siya huling tumingin sa salamin nang hindi iniisip kung anong role ang kailangan niyang gampanan. Wife, daughter, director, sister, executive, public face. Ngayong gabi, lahat iyon ay parang mga damit na sabay-sabay pinunit. Ang natira lang ay kung sino siya kapag wala ng mail iligtas ng buo. Pagdating sa townhouse, halos 11:00 na ng gabi. Nasa isang tahimik na kalye iyon sa San Juan, nakasiksik sa hanay ng mga lumang bahay na may matitibay na gate at mga punong ilang dekada na ring naroon. Hindi ito engrandi tulad ng main residence. Hindi rin modernong parang hotel gaya ng kondo nila ni Marco. Ito ang tipong bahay na ginamit noon ng ama niya kapag gusto nitong umiwas sa ingay ng malalaking sala at mahahabang hapag ng pamilyang laging may agenda. Pagbaba niya ng sasakyan, sumalubong ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy. Binuksan ni Noel ang gate. Hintayin ko po kayo. Tanong nito. Saglit siyang nag-isip. Sa labas ka muna. Huwag kang aalis hanggat hindi ko sinasabi. Tumango ang driver. Pagpasok niya sa loob, bumungad ang makitid na foyer, ang madilim na kahoy na hagdan, at ang katahimikang hindi nakakatakot kundi mabigat sa alaala. Pinindot niya ang switch. Umilo ang dilaw na ilaw sa sala. Nandoon pa rin ang lumang leather chair ng ama niya, ang maliit na side table na madalas nitong patungan ng salamin sa mata, ang estanteng may law books, property atlases, at ilang lumang directory na hindi na marahil nabuksan sa loob ng taon. Dahan-dahan siyang naglakad papasok, hinaplos ng mga daliri ang gilid ng console table na may manipis na alikabok. Wala talagang madalas pumunta rito. Mabuti, tahimik, totoo. Walang performance. Inilapag niya ang bag sa mesa at hinubad ang blazer. Biglang naramdaman niyang giniginaw siya, kaya pumunta siya sa maliit na kusina at naghanap ng anumang pwedeng painitin. Nakakita siya ng tsaa, lumang lata pero maayos pa, at habang kumukulo ang tubig sa electric kettle, nakasandal siya sa counter, parehong palad nakadikit sa malamig na granite, pilit inaayos ang paghinga. Sa ganitong oras, kapag ang bahay ay tahimik at ang ulan ay parang malayong ugong na lang sa bubong, mas mapanganib ang alaala kaysa ingay. Biglang bumalik sa kanya ang gabi ilang buwan matapos mamatay ang ama niya, nang dalhin siya rito ni Estrella para pirmahan ang kung ano-anong restructuring papers. Pagod siya noon, galing burol, galing pakikisama sa mga bisitang may dalang bulong at pakikiramay na amoy politika. Tandang-tanda niya pa ang isang sandali, si Estrella, nakatayo sa mismong kasinang ito, nagsasabing, hindi ngayon panahon para magtanong ng maraming beses. Kailangan nating maging mabilis. At siya, dahil wasak sa lungkot at takot sa responsibilidad, ay pumirma. Pumirma sa mga papel na inihanda. Pumirma sa bilis. Pumirma sa tiwala.
Biglang nagsimulang manginig ang mga daliri niya. Iyon ba ang sinasabi ni Carla? Na matagal na pala siyang ginagamit, hindi lang sa imahe kundi sa mismong pirma, sa mismong kakayahan niyang maging masunurin sa sandaling mahina siya. Napasinghap siya at pinatay ang kettle bago pa tuluyang kumulo ng sobra. Nang hawak na niya ang tasa ng tsaa, umupo siya sa leather chair ng ama niya. Mabigat pa rin ang upuan, matibay, may bahid ng lumang tabako at furniture polish kahit matagal nang walang tao roon. Ipinaling niya ang ulo sa sandalan at tumitig sa kisame. Papa, bulong niya, at agad niyang kinain ang labi. Hindi siya sentimental na tao. Hindi rin siya sanay magsalita sa patay. Pero ngayong gabi, ang pagkakaroon ng isang taong hindi na pwedeng magsinungaling pabalik ay tila napakalaking ginhawa. Kung may iniwan kang gulo, ang sama naman. Halos matawa siya sa sarili, pero hindi lumabas ng buo ang tawa. Nauwi ito sa paghinga na basag ang dulo. Kumakatok ang ulan sa bintana nang may banayad ng ritmo nang tumunog ang cellphone niya. Si Celeste, sinagot niya agad. I have the holding statement, bungad nito. Bare but controlled. Internal governance review, temporary leave of certain officers, no further comment while facts are being established. Remove leave. Use suspended pending review. That's stronger. That's truer. Narinig niya ang mabilis na pagtipa sa kabilang linya. Fine. There's another issue, sabi ni Celeste. A business blog is posting that there may be a family dispute over succession, tied to a hidden codicil. Napapikit si Liza. Mabilis. Napakabilis. How? Either one of them spoke, or someone in legal circles sniffed movement. Hard to tell. Do not deny the existence of estate questions yet, sabi niya matapos ang isang maikling katahimikan. Just say any estate matters are private and separate from operational review. If they're separate, for now, they're separate enough. Mahina ang tawa ni Celeste. Ubos na ang pino nitong PR com. I honestly can't tell if you're holding this together or tearing it down with better grammar. Pareho, sagot ni Liza. Nang matapos ang tawag, ilang segundo lang ang lumipas at muli nang tumunog ang phone. Si Villanueva, downstairs, sabi nito. With one locksmith and one records clerk. There's a secured cabinet and possibly a wall safe in the study. Aakyat kayo. Ilang minuto lang at narinig niya ang mahinang dalaw sa may pintuan. Ang boses ni Noel, ang tunog ng sapatos sa kahoy. Pumasok si Villanueva na may dalang folder, kasama ang matabang records clerk na si Maris at isang lalaking may maliit na case ng tools. Sorry for the hour, sabi ng abogado, pero halatang wala rin siyang panahon para sa paghingi ng paumanhin. Mas gusto kong maunahan natin ang umaga. Dinala niya sila sa study sa likod ng bahay. Maliit lang iyon kumpara sa main office ng ama niya sa headquarters, pero mas personal. Nandoon pa rin ang malaking mesa, ang framed black and white photo ng groundbreaking ng una nilang warehouse, at ang lumang cabinet na may brass handles. Binuksan ni Maris ang inventory list na nahanap sa old files. May reference dito sa locked drawer at secondary wall compartment, sabi nito. Naramdaman ni Liza ang pagtibok ng dibdib niya. Hindi dahil umaasa siya sa himala, kundi dahil alam niyang minsan, ang mga dokumentong nakatago ay hindi nagdadala ng sagot kundi ng mas eksaktong anyo ng sakit. Habang abala ang locksmith sa panel sa likod ng bookshelf, nagbukas naman si Villanueva ng ilang lumang file boxes. Mga audited reports, land titles, correspondence, minutes ng board meetings noong buhay pa ang ama niya. Umabot siya ng isang folder kay Liza. Look at this. Kinuha niya iyon. Nasa loob ang mga kopya ng ilang inter-office memorandum mula 4 na taon na ang nakalipas, panahon na buhay pa si Don Ernesto ngunit may sakit na ito sa pagod at pressure. Bagaman hindi sentro ng kwento ang katawan kundi ang mga pasyang lalo nitong pinatigas habang unti-unting pinapaubaya ang ilang bahagi ng negosyo. Sa isa sa mga memo, may sulat kamay sa gilid. Kilala niya ang sulat ng ama niya. Matalim, maiksi, walang arte. Ang note ay simple, keep Liza clean. Carla handles pressure channels, not for circulation. Bumigat ang buong katawan niya na para bang may naglagay ng bato sa dibdib niya. Hindi siya umupo agad. Nakatayo lang siya, nakatitig sa 4 na salitang iyon. Keep Liza clean. Ilang beses niya iyong inulit sa isip, na para bang kapag binasa ng mas mabagal ay magbabago ang kahulugan. Pero hindi, nasa sulat kamay ng ama niya.
Hindi teorya, hindi sambat ng kapatid, hindi depensa ng ina. Nakasulat, inutusan, tinukoy. Siya ang malinis na mukha, siya ang ilalayo, at ang kapatid niya ang hahawak sa pressure channels. Natahimik ang study, hindi dahil walang gumagalaw. Naroon pa rin ang tunog ng metal tool, ang pag-flip ng pahina ni Maris, ang pag-ubo ni Villanueva. Pero para kay Liza, parang biglang lumayo ang lahat. Para siyang nakatayo sa gitna ng isang silid na unti-unting binubura ang hangin. "I'm sorry," sabi ni Villanueva, mahina, tunay. Hindi agad tumingin si Liza sa kanya. Mahirap tanggapin ang simpatiya kapag ang sugat ay napakatagal palang nakatanim. "No," sabi niya sa wakas, tuyong-tuyo ang lalamunan. "At least now I know it wasn't just her. Or him. Or mama." Tumingin siya sa note uli. Ang ama niyang iginagalang niya, minahal niya, pinaniwalaan niyang mas diretso kaysa sa lahat, ay siya palang unang nagdisenyo ng pagkakahating ito. Maaaring sa isip nito, protection iyon. Maaaring sa tingin nito, pagmamahal iyong ilayo siya sa dumi. Ngunit sa huli, pareho rin ang epekto. Ginawa siyang bahagi ng makina sa paraang hindi niya pinili. Ang malinis na pyesa ay pyesa pa rin. "Ma'am," mahina ngunit may excitement sa kaba ang boses ng locksmith. "May nahanap po." Lumingon silang lahat sa bookshelf. Naalis na ang isang manipis na panel sa gilid, at sa likod nito ay isang maliit na safe. Hindi Engrandi, hindi pelikula. Mas nakakakilabot pa nga dahil ordinaryo ang itsura. Nilagyan ni Maris ng gloves ang sarili, at sa tulong ng locksmith, dahan-daang binuksan ng safe. May ilang envelope, isang velvet pouch, 2 lumang passport, at isang manipis na expandable folder na may label sa sulat kamay ng ama niya, E. De Vera Personal Instructions. Humigpit ang hawak ni Liza sa memo sa kamay niya. "Open it," sabi niya. Si Villanueva ang nagbukas. Isa-isang inilabas ang laman. May handwritten note, may 2 notarized draft instruments, at isang sealed letter addressed simply to Liza. Hindi niya agad hinawakan iyon. Ang mata niya ay unang tumama sa isang draft trust amendment. Binasa ni Villanueva ng mabilis, legal mind working before emotion. "This is not fully executed," sabi nito. "Draft only. But it relocates control voting over 2 landholding subsidiaries from Estrella as sole surviving control trustee to a dual structure. 1 seat to Liza, 1 independent trustee if operational impropriety is established." Hindi agad nagsink in ang mga salita. Pagkatapos, dahan-dahan, parang malamig na ulan sa batok. Operational impropriety. Ibig sabihin, alam ng ama niyang may posibilidad. Alam nitong may bulok na pwedeng lumaki. Kaya naglagay ng contingency. Hindi niya pinigilan ang sistema. Hindi niya winasak, ngunit nag-iwan ito ng mekanismong pwedeng gumalaw kung sakaling mangyari nga. At sinabi nito iyon sa lihim. Hindi sa kanya, hindi sa pamilya, lihim na naman. Isa na namang anyo ng pagmamahal na dumadaan sa pagtatago imbes na tiwala. "And the letter?" tanong niya. Iniabot iyon sa kanya ni Villanueva. Nanginginig ng bahagya ang kamay niya nang buksan ang sobre. Maikli lang ang liham. Wala pang isang pahina. Ngunit sa bawat linya, naroon ang boses ng ama niya hindi sa tunog, kundi sa paraan ng pagpili ng mga salitang parang may timbang bawat isa. Sinabi nitong may mga bagay na hindi niya maipapaliwanag ng direkta habang buhay siya dahil ang ilang labanan ay hindi ipinapanalo sa pamamagitan ng pag-amin kundi sa pamamagitan ng paghahanda sa taong kayang tumanggi kapag oras na. Sinabi nitong alam niyang masaktan si Liza kapag nalaman nitong hindi siya isinama sa lahat. Sinabi nitong ginawa niya iyon dahil si Liza ang kaisa-isang anak na kaya niyang isipin na kayang sirain ang maling sistema kahit na bahagi siya ng pamilyang makikinabang dito. At sa huling bahagi, may isang linyang tumama ng diretso. Kapag dumating ang araw na ang pangalan natin ay kailangang bawasan para may mailigtas na dangal, piliin mo ang dangal. Hindi niya namalayang umiiyak na pala siya hanggang sa bumagsak ang isang patak sa papel at bahagyang lumabo ang tinta sa ibabang sulok. Hindi siya humagulgol. Hindi rin siya bumigay ng buo. Ngunit ilang taon ng pagtitimpi, pagganap, at maling pag-unawa ang biglang nagkaroon ng hugis sa loob ng 1 minuto. Ang ama niya, ang ina niya, ang kapatid niya, ang asawa niya lahat sila, sa iba't ibang paraan, ay nagtago ng katotohanan sa ngalan ng protection, control, o survival. At siya, sa gitna, ay ginawang sisidlan ng lahat ng hindi nila kayang harapin ng diretso. Ngayon, hawak niya ang sulat, ang memo,
ang draft, at kasama ng mga iyon ang isang uri ng kapangyarihan na hindi niya hiningi ngunit hindi na rin niya pwedeng tanggihan. Pinunasan niya ang luha gamit ang sakong ng palad, maingat na itinupi muli ang liham, at huminga ng mabagal. We document everything tonight, sabi niya. We scan. We seal originals. Tomorrow morning, we call emergency board session. Then we issue the statement. Then we trigger the trust review condition. That will fracture the family permanently, sabi ni Villanueva, hindi bilang babala kundi bilang pagtatapat. Tumingin si Liza sa bukas na safe, sa lumang bahay, sa mga papel na ilang taon nang naghihintay ng tamang gabi para magsalita. It was fractured long ago, sagot niya. Ngayon lang titigil ang pag-aarteng buo pa. Tumango ang abogado, mabigat. Nagsimulang kumilos ang lahat. Si Maris ay naghanda ng scanner at evidence sleeves. Ang locksmith ay lumayo at tahimik na nag-empake ng gamit. Si Noel ay nagdala ng panibagong thermos ng mainit na tubig nang hindi na kailangang utusan. Habang ginagawa nila ang lahat, umupo si Liza sa mesa ng ama niya at binasa muli ang liham, mas mabagal ngayon, hindi para maghanap ng panibagong kahulugan kundi para ipaubaya sa sarili ang sakit na totoo. Hindi ito malinis na pagtatapos. Hindi ito uri ng katotohanang nag-aayos ng sugat. Sa halip, lalo nitong pinalinaw na kahit ang pinakamamahal niyang alaala ay may halong disenyo, may halong pagtatago, may halong paggamit. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, may isang bagay na unang beses niyang naramdaman mula nang buksan niya ang pinto ng kondo at mahuli sina Marco at Carla, hindi kapanatagan, hindi saya, kundi direksyon. Mapait, magastos, at may iiwang wasak. Pero direksyon. At sa labas, habang ang ulan ay unti-unti nang humihina at ang kalye ay basa pa rin sa ilalim ng mga poste, nagsimulang magliwanag ang langit sa manipis na paraan na palatandaan ng paparating na umaga, ang uring liwanag na hindi nagpapatawad at hindi rin nangaaliw, pero sapat para makita ng malinaw ang mga bagay na hindi na pwedeng takpan.